I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na padalang pictures ng napakagandang marker. Sa tingin ko, jackpot na ito. Ito na yung pinagahihintay nyo na jackpot sa treasure hunting. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Shout out tayo kina user PN4. Shout out din kay Dennis Mordino, user UH2. Shout out kay Rino Aganap, Maribel Kirog. Shout out din kay Ruel Antigal, kay Vince Biucama, Jan Michael Samurai, kay Malbert Basilio. Shout out din kina Rolito Dupal Barbers, 267 Desiderio Lamsin, Lupi Marino, kay user MW2, kay Amado Cahigas, kay Zach Cabrera, kay Boom Hike. And lastly, shout out kina Junelite Channel, kay Robert Cabunilas, Princess King, Joseph Prada, kay Tribunalo Richmond, at kay Juben Bacalso, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Wow mga katiyats, first time nang makita ko ito ngayon ay nasabi ko kaagad na jackpot na ito. Ano sa tingin nyo? Diba? Well, kung atin itayo yan sa kanyang original na yung original state niya noon, ay nagaganyan yan, nakatayo yan. Ganyan. So, ano bang ibig sabihin yan, di ba? At sa tingin ko, dito yan galing sa itaas. Gumulong lang siya dahil sa mga bagyo at mga flash flood na dumaan dyan. Ito, jackpot na yan, tsaka ito, merong laman yan. Sigurado. Kaya, medyo bilis-bilisan nyo ang pagbasag niyan, mga katiyats. Balikan natin yan, puntahan natin ng iba pang marker. Ito, saan ba na bato nakalagay ito? Ito ay treasure in the under sa bato, pero left side of the rock. Okay, halimbawa, ito yung bato, ito ang lupa, ground yan. At nakaganyan yan, kung nakatayo yan, instead na treasure under dito ang tirahin nyo ay ang kaliwang side ng bato. So ito yun, kaliwang side. Dumistansya lang kayo ng 1 meter. Okay, at medyo lagyan nyo, aabot sa 3 meters ang, bali 2 meters ang ang circumference ng hukay. 2 meters para aabot siya sa 3 meters distance. Kasi pinakamalayo nito kapag mga treasure beside the rock ay 3 meters. Ayan, so ang ibig sabihin yan, merong treasure box sa baba nitong bato, pero sa may parting kaliwa, sa may bandang kaliwa. Yan yung sign na yan. Kaya napakaganda. Kahit yan lang, malaki ng pag-asa. Kahit ganyang na sign lang ang nakita nyo, ay malaking pag-asa kasi man-made. So expected ito na isang giveaway. Okay, ang isa naman, ito, sa unang tingin nyo ay parang lang, no, di ba? Akala mo ay ulo ng aso na nagaganyan. Tapos mata ito. Pero hindi. Ito'y malalim na butas dyan. Bilog yan kung nasa harap tayo nakatingin. Kasi naka-side view yan, kaya nagiging oblong. Ngayon dito, akala natin to bibig. Hindi yan bibig. Ito yung ating paboritong marker. Ito ang heart-shaped rock. Yan, na mayroong dot. Okay, pero sa hinala ko ay gumulong na ito. Galing ito dito sa itaas. Galing ito dito na portion. Kaya kung ating i-reconstruct yan, reconstruct natin. So dito yan banda. Lumaki kasi ang creek dyan, kaya gumulong yan. So nagaganyan yan. And then merong butas. So ibig sabihin, treasure, kung nakaharap tayo diyan in the north side. So dito. Yan. At dahil sa malaking butas siya,
pwedeng dumidistansya siya ng 5 meters. Okay, pinakamalapit niyan ay 3 meters. So punta kayo sa gilid niya, kung nakaharap tayo doon sa yan na direksyon. Kung dito naman tayo nakatayo at nakaharap tayo dyan sa bandang kanan ng bato. So kung example, kung dito yan original na placement niya, pero tingin ko hindi talaga dyan nakalagay yan dyan. Yan ay nakalagay sa parting ibabaw ng creek. Siguro lumaki itong creek at nang mag-flash flood ay medyo bumaba siya. Kaya tama nga ang sabi ko na dito banda yan sa itaas. Halimbawa dito lang yan talaga at hindi yan gumulong. So ang ibig sabihin yan ay dito tayo maghukay ito na portion. Okay, 3 to 5 meters distance. Maganda rin na marker yan dahil creek. Mga treasures ay nasa creek talaga yan. Medyo hindi siya malaking bato, so walang laman to. Walang laman ng bato, nasa lupa binaot. So heart shape marker with dot. So ito yan kung i-drawing natin. Dito yung dot. So ang ibig sabihin, treasure in the left side of the rock. So ito yung rock ng heart. So right side. Ayan. So balikan na natin yung ating main event na sign. Itong bigay sa atin ng Panginoon na swerte. Sana naman pagbasag nyo ay kita nyo kaagad. Okay, ang unahin nyo dito, ipatayo nga natin to para hindi kayo maguluhan. Sandali na nga, itatayo natin yan. Kasi hindi ganyan ang itsura niyan. Ang itsura niya noon ay nagaganito. Ayan. So yan, nakatayo yan. Yan, ibig sabihin ay ang lupa ay ito yung lupa. Nakaganyan yan. So ito yung lupa and then nakaano yan sa lupa, nakatayo yan. Kasi ito yung ground yan, klarong-klaro yan ang ground. At ito yung kanyang laman. At ito rin sa ibabaw. Ngayon, kung kayo ang may hati pa, baka 2 box yan. Ngayon, kung kayo ang mag-analyze niyan mga katiyats, mayroon pa palang square, rectangle. Ito kasi, kung bilog yan sa ibabaw, nagaganyan, ibig sabihin walang direksyon. Ang direksyon niya ay sintro sa kanyang baba. So, sa baba, ngayon, ito ang unahin nyo. Baka may laman ito na kahit 2 barita o 1 barita kasi maliit siya. 2 o 4, ganyan. Kakasya na dyan kapag maliliit na barita. Ngayon kung wala diyan, yan ang ating number 1. Kung wala diyan, ay narito. So yan, hugis kwadrado na yan na bato eh. At nakadikit. Magtataka ka bakit nakadikit sila. So kung nakadikit yan, merong simento na nagdikit sa kanila. So kung may simento, man-made. Kaya treasure ito. 90% paniniwala ko may laman dyan. So ito yung pangalawang basagin kung wala sa itaas. Ngayon kung wala sa 2, meron pang pangatlo yan. Kung saan nakadikit yan, hanapin nyo. Kung saan originally na nakatayo yan na ganyan, na lupa dito sa parting itaas. Ang baba niyan, 2 meters deep, ay may nakatago to. So ibalik natin sa original na ano. Ibalik natin sa original na picture. Okay, kasi magulo. So ito na yan. Okay, so
Eto, sa tingin ko, dito yan galing ito. Kasi merong bakante ito na portion Baka diyan yan noong unang panahon, nakaganyan siya. Pero ito, nakikita natin ito na portion, ay dito yan, ito. Kaya ito na portion ay nakabaon yan noon. Kaya ito ngay gumulong. Nahulog galing kung saan siya nakapatong. Pero wala dito, imposible na galing dyan kasi hindi yan makarating dito kasi merong malalim na portion. So pwedeng dito siya galing at gumulong dyan. At pwede rin dito. Ayan, kasi kung wala dito, kung hindi treasure inside the rock, at wala rin dito, naroon yan sa pinagpatungan sa kanya sa baba. So yun ang hukayin ng baba na pinagpatungan ito. Meron na siyang kapal na 1 meter yata yan. So dagdagan nyo na lang ng 1 meter kung matagpuan nyo kung saan galing yan. Kung saan yan nakatayo noon. At yun ang pangatlong hukayin. Napakaganda na yan. Na marker, hindi lang ibig sabihin treasure under. Ganyan kasi parang talian siya ng barko, di ba? Noong unang panahon, nagaganyan lang yan. Ito yung ground. At dahil natanggal siya, ito yung ground ito. Yan, ito yan dyan. Nagaganyan lang. So, ang makikita, ito lang na portion. Ngayon, bakit nabunot ito? At dumikit sa ito na layer. So, ibig sabihin, merong bonding agent. Ibig sabihin, may glue. May nag-glue sa kanya. At ang tanging makapag-glue sa kanila ay simento. So, simento ang nagdikit sa kanila. Yan ang aking analysis, kaya puntahan nyo na doon mga katiets at gawin nyo na ng madalian. Ang problema diyan, baka ibang may-ari ng lupa. Kayo na ang bahala kung magipag-usap kayo sa may-ari o kasi kapag mag-ninja kayo diyan ay kung mahuli kayo, di ba? Kasi pagbasag niya, naabutin pa rin yan ng 2 oras. Kaya maganda na isama nyo na ang may-ari ng lupa. Alright, so yan ang aking analysis. Maraming salamat. Sana aswertihin na kayo dyan mga katiets. Wala nang kawala ang item na Rihanna. Yan, unang tingin ko dyan. Sabi ko, naku, ito yung treasure enclosed in the rock. Kaya maligaya ako kapag may nakakuha. Kasi magiging instrument ang ating channel ng mga taong magkaroon ng swerte sa buhay. Noong pag-umpisa ko ng channel, merong nagsabi sa akin na nakakuha sila ng diamonds. Pero hindi ko kasi binigay ang address ko kaya hindi sila nakapagpadala. And then by next year, meron na namang nakakuha daw sila at padalan ako ng itong regalo. Pero hindi kasi ako nagbibigay ng address ko noon kasi maraming sa akin nagmamasid na hindi maganda ang intention, kaya hindi ako nagbibigay ng address. Sayang, mga 2 beses na merong nakakuha sa ating mga analysis at baka ngayon meron na naman. Okay, paalam na. Ingat kayong lahat mga katiats.